Hinamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang gobyerno na hulihin siya. Sinagot naman niya ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit nga ba hindi pa rin mapauwi ng gobyerno sa bansa si Atty. Roque? Jiggy, ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro. Hinihintay pa nila yung formal notice tungkol dito sa desisyon ng asylum na pinitisyon ni Atty. Harry Roque. Kaya nga ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, wait and see. Tugon yan ni Yuse Castro doon sa sinabi ni Atty. Harry Roque na come and get me. Bibigyan lang muna natin ng konteksto ito ha. Kasi kagabi sa programang Sa Totoo Lang, nakausap natin si Atty. Harry Roque. Doon niya yan sinabi na come and get me dahil sinasabi nga ng Malacanang na ready daw sila kay Harry Roque. Pero kung ready daw ang gobyerno kay Harry Roque, bakit hindi pa raw siya makuha? Ang tingin ni Atty. Harry Roque, dapat daw ang iniimbestigahan ay ang pondo na ginagamit ng gobyerno sa intelligence at assets ng pamahalaan dahil palpak daw ito. Mali-mali daw ang nakukuhang impormasyon tungkol sa kanyang asylum. Narito ang magkasunod na pahayag ni na Atty. Harry Roque at Undersecretary Claire Castro. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Okay. Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. At Maricel, anong naging tugon ng Malacanang sa sinabi ni Atty. Roque na palpak ang intelligence ng gobyerno? Sabi dyan ni Palace Press Officer Yuse Castro, Jiggy, hindi raw dapat ipinagwawalang bahala yung intelligence at assets ng Department of Justice at ng gobyerno. Hindi naman daw siya kagaya ni Atty. Harry Roque na parang tinetelegraph yung mga punches. So hintayin na lang daw natin. At may iba naman tayo, no? Nasa Australia ngayon si Vice President Sara para dumalo sa Free Duterte Now rally. Ano masasabi ng palasyo rito? Nako, kung meron daw violations o malalabag, itong si Vice President Sara Duterte, yan daw ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sabi pa rin yan ni Yuse Claire Castro. Sa loob daw kasi ng isang buwan, nakakaapat na biyahe na agad itong si VP Sara. Nag-celebrate daw ng birthday sa the Netherlands, nagpunta pa ng Qatar, nagpunta pa ng Kuala Lumpur at ngayon nga ay nasa Australia. Although kung personal trip naman daw ito ni VP Sara kasama yung kanyang pamilya, decision na rin daw yan ng Vice Presidente. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center.